Amen. Sa pangalan po ng ating pong Panginoon, ang papuri, ang pagsamba, at ang pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, salamat po sa pagkakataong ito. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng tinatawag na righteous o ang pagiging matuwid na atin pong kinakailangan para po sa ganap na kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Righteousness required to complete our salvation. Mahalaga po ang pagiging matuwid na pamumuhay sa harap ng ating pong Panginoon, lalong higit sa panahon po natin ngayon. Sabi po ng banal na kasulatan ng panahon na gunawi ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng bahang gunaw o ng tubig. Sabi po nung panahon na yun na ang lupa ay napuno ng karahasan, napuno ng mga korupsyon bago gunawin ng Diyos ang mundo po natin sa pamamagitan ng baha. Kasi din po naglalarawan ng paraan ng pamumuhay ng tao sa ating pong kapanahunan. Mapapansin po natin ngayon, nalaganap ngayon ng corruption, nalaganap ngayon ng karahasan, ang mga krimen, ang mga brutal na pangyayari po sa ating pong mga kapaligiran. So ngayon, bakit po ito nangyayari? At ano dapat pong pamumuhay ang kinakailangan po natin ngayon na isagawa sa harapan ng ating pong Panginoon? Alam po natin na kapag ang mga bagay na ito yung nangyayari na, sabi po ng banal na kasulatan, nalalapit na ang kanyang pagbabalik. So tayo po ngayon na napaunawaan ng salita ng Diyos ay kinakailangan nating sundin ang kalooban, ang matuwid na pamumuhay na ayon sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa Biblia po mga kapatid, pag tayo po'y nagbasa, dito po sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 9, meron po ditong taong matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon bago niya gunawin yung mundo po sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid mga kapatid ay kinakailangan po natin na ipamuhay upang po tayo maligtas, ingatan ng ating pong Panginoon. Sabi po dun, dahil sa pagiging matuwid ng isang tao, naligtas yung kanyang pamilya. Ibig sabihin, kung tayo po ngayon ay mamumuhay ng matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung pag-iingat, pagliligtas ng ating pong Panginoon sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang mundo po natin ngayon ay puno ng karahasan at tulad ng unang panahon. Ano pong sabi ng Biblia? Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung kaniyang kapanahunan. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Sabi po dyan mga kapatid sa English version, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Sabi po sa susunod na talata, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Kasi ninyo po mga kapatid at kaibigan, sa mga pwede po makapakinig nito, na ang mundo po nung panahon noon ay napuno ng kasamaan, nakapuno ng corruption mga kapatid, ng mga violence mga kapatid, bago dumating ang araw ng ating pong Panginoon. So ngayon kung atin pong pagmamasdan, ang nangyayari po ngayon sa ating pong kapaligiran, sa ating pong mundo, ay siyang malapit na larawan ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. So ngayon, bilang tayo po ngayon ay nabubuhay at gusto po natin makasunod at maligtas sa nalalapit na pagpaparusa ng ating pong Panginoon, kinakailangan po natin ngayon ang pamumuhay na matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Biblia mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, at tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. O baga po mga kapatid at kaibigan, ang Diyos walang masamang nilikha, subalit ang tao ang nagpasama sa mga bagay na ginawa ng Diyos na mabuti. Amen. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, at rin niyo po mga kapatid sa aklat ng unang Pedro chapter 3 verse 20, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapainuod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na nasa loob nito ay kakaunti sa makatuwid bagay, 80 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kung atin pong mapapansin mga kapatid, napakaraming tao noon sa mundo
ng gunawin ng atin pong Panginoon. Pero mga kapatid, mula sa milyong-milyong tao, nung panahon po noon, isa lang ang nasumpungan ng Diyos na namumuhay na matuwid sa harapan ng atin pong Panginoon. Na kung saan siya po yung binigyan ng Diyos ng pagpapaunawa, kung anong kinakailangan gawin, sapagkat ang kanyang pagpaparusa, ang kanyang paghatol, ang kanyang pagpuksa ay darating po sa mundo natin. Pinapaunawaan po si Noe ng atin pong Panginoon, mga kapatid. At pinagawa siya, mga kapatid at kaibigan, ng arko upang maligtas siya kasama ang kaniyang pamilya. So ngayon, mga kapatid at kaibigan, sa mga giliw po nating pwede makapakinig ng pangangaral na ito, ang pagiging matuwid ay mahalaga para po sa pagliligtas, para sa pag-iingat ng atin pong Panginoon. Kailangan po natin ito sa panahon po na nalalapit na ang pagbabalik ng atin pong Panginoon. At hindi lang po yan, sa panahon din po, mga kapatid at kaibigan, na ang galit ng Diyos sa paglipas ng panahon na nagkaroon muli ng mga tao nung panahon, mga kapatid, ng lumang tipan. Mga kapatid, ito yung panahon ni Abraham, panahon ni Lot, mga kapatid. Sabi po doon, mga kapatid, nung pinili ni Lot ang Sodom at Gomora, ang bayan po, mga kapatid, ng Sodom at Gomora ay nasa lugar kung saan patag na bayan, magandang bayan, maunlad na bayan. Mga kapatid at kaibigan, nandun yung kaunlaran ng isang lugar, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, nung panahon ng ni Abraham at ni Lot, mga kapatid, nakita rin ng atin pong Panginoon na sa kabila ng pag-unlad, na sa kabila ng mga pagpapala, na sa kabila, mga kapatid, ng karangyaan ng buhay, doon naman din sumasama yung mga tao. Asinin niyo po, mga kapatid, at sinabi ng Panginoon sa aklat ng Genesis chapter 18 verse 20 to 21, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Mga kapatid at kaibigan, anong kasalanan yung sumisigaw sa harapan po ng atin pong Panginoon? Sabi po doon, mga kapatid, ang population ayon po sa pag-aaral ng Sodoma at Gomora ay maaring umabot po, mga kapatid at kaibigan, sa 100,000 o malapit na sa 1,000,000 mga tao. Kasi niyo po, mga kapatid, sabi po doon, mga kapatid, at ang naging kasalanan po, mga kapatid, na atin po mababasa sa Biblia ay ang masakit man pong pakinggan, ito po at maling gawain ng tao ay ayaw na ng tao o ng mga lalaki sa mga babae. Mas ginusto nila na sundin yung kanilang pita ng laman, na kung saan po, mga kapatid at kaibigan, yung tinatawag na nakahalayan nung panahon na yun, mga kapatid, at maling paraan ng pamumuhay na tumutukoy po, mga kapatid, sa kahalayan. Ang napakasakit na ginawa nila, mga kapatid at kaibigan, ay yung pakikipag-talik sa kapwa nila kasarian. Ay po ngayon ay pinapaalalahanan ng atin pong Panginoon na sa huling panahon, sa kanyang nalalapit na pagbabalik, darating din po ang panahon, mga kapatid, na ang kasamaan ng mundo po natin ngayon ay magiging malala. Kumbaga ngayon po, mga kapatid at kaibigan, ay pinapag-unawaan tayo ng Diyos, mga kapatid, na kailangan natin maging matuwid sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ano po nangyari sa kanila? Nasa panahon po natin ngayon, mga kapatid, na gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomora, yung pong mga kapwa lalaki sa kapwa lalaki. At sa puling panahon din po natin ngayon, ito yung nakakalungkot na nangyayari po sa mundo natin ngayon. Ang mga kalalakihan ay nagpapakasal na sa kapwa lalaki. Nakakalungkot po na panahon, at ang mga babae ay ayaw na rin nila sa mga lalaki. At gusto na nila yung kapwa nila babae. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang nangyari po sa Sodom at Gomora ay pwede din po mangyari sa panahon po natin ngayon. Ano pong sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Sabi po dito, mga kapatid, sapagkat humihiyaw yung kasalanan ng Sodom at Gomora,
ay napakalubha. Sabi ng Panginoon, ako'y bababa ngayon at titingnan ko kung ano ang ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. Kasi niyo po mga kapatid, dito po sa aklat ng Jude chapter 1 verse 7, gayon din nga ang Sodoma at Gomora, ang mga bayang nasa palibot ng mga ito ay dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid, sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Kapatid, ito po ngayon ang pwede pong mangyari din sa buhay natin kung hindi natin susundin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pwede rin po tayong magbata ng parusang walang hanggang apoy. Ito po'y tumutukoy mga kapatid sa impyerno na pwede pong hantungan ng mga tao mga kapatid na hindi mamumuhay sa matuwid o righteous mga kapatid na pamumuhay. Sa pamagitan po mga kapatid ni Abraham, mga kapatid, nung panahon na gugunawin ng Sodoma at Gomora, pinaalam sa kanya ng Panginoon na kanyang gugunawin ang Sodoma at Gomora. Sabi niya sa atin pong Panginoon, Panginoon, kung makasumpong ka baga ng 50 o ng 50 matuwid sa Sodoma at Gomora, o sa 1 milyon ay magkaroon ng 50 matuwid, Panginoon, gugunawin mo ba yung Sodoma at Gomora? Ang sabi po ng Panginoon, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, ay naghanap ang Panginoon at wala siyang nasumpungan. Sabi niya, Panginoon, ito Panginoon, ipagpaumanhin mo, kung makasumpong ka ng 40 o 40 na matuwid, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomora? Anong sabi po ng Biblia mga kapatid? Sabi ng atin pong Panginoon, hindi ko gugunawin. Sabi niya ni Abraham, Panginoon, patawarin mo ako. Sabi niya dito mga kapatid, alang-alang sa kanila. Sabi niya, huwag kang magalit Panginoon, ako pa'y magsasalita ng isa pang mga bagay Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung makasumpong ka ng 30, sabi ng Panginoon, hindi ko gugunawin. Ay sabi ng Panginoon mga kapatid, kung makasumpong ako ng 20, ng 20 hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Sabi po dito mga kapatid, at isa pang bagay ang sinabi niya, Panginoon, kung sakaling makasumpong doon ng 10, sinabi niya mga kapatid, hindi ko lulupulin ang Sodoma at Gomora alang-alang sa 10. Pero ang tanong mga kapatid, meron bang matuwid na nasumpungan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora na nasa abot na bilang na 10? Sabi po dun, wala. Kapatid, yung masakit sa Panginoon, mula dun sa milyong tao na nakatira dun sa bayan ng Sodoma at Gomora, wala siyang nasumpungang matuwid, sapagkat ang lahat ng tao ay nagpapakabuyo sa kasalanan, sa kahalayan, sa kasakiman, sa korupsyon, sa ano pa mga bagay, pakikiapid. Amen mga kapatid, pakikipagtalik sa kapwa nila, lalaki sa kapwa babae. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, pagpapakabuyo sa laman, maibigin sa sarili, mga suwail sa magulang, yun po yung nangyayari mga kapatid sa bayan po ng Sodoma at Gomora. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid kay Lot, sabi po mga kapatid, sa aklat ng 2 Pedro chapter 2 verse 7 to 8, at iniligtas ang matuwid na si Lot. Kapatid, dun sa Sodoma at Gomora, kung bakit ginunaw ng Diyos, kapatid, iisa na lamang yung taong matuwid na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, sa pagkakataong ito, kinakailangan natin ngayon na mamuhay na matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito mga kapatid, iniligtas ng Panginoon ang matuwid na si Lot na lubang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masama. Sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahahapis araw-araw ang kaniyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Kitang-kita po mga kapatid ni Lot ang mga ginagawang kahalayan, ginagawa nila mga kapatid kasamaan, ginagawang corruption, mga paglapastangan sa ating pong Panginoon at sa kanyang kautusan. Nasabi po dun, araw-araw siyang nalulungkot, araw-araw siyang mga kapatid na nakikipaglaban, araw-araw siyang nahahapis dahil sa nakikita niya sa kanyang kapaligiran.
Pero sabi po doon, iniligtas ng Panginoon dahil sa kanyang pagiging matuwid. So ngayon ang pagiging matuwid mga kapatid ay mahalaga pong mga kapatid sa panahon po natin ngayon. Sabi po ng Biblia mga kapatid, kung atin pong pag-usapan ng pagiging matuwid, paano po ba tayo magiging matuwid sa harapan ng atin pong Panginoon? Kasi sa panahon po natin ngayon, ultimo yung mga mananampalataya pag hindi po tayo nag-ingat. Mga kapatid, ano pong sabi ng banal na kasulatan? Yung mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang pamunuan, sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid ay nangapahamak dun sa apoy na parusa. Para bang sa panahon po natin ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kapag hindi natin iningatan yung pamumuhay na matuwid sa harapan ng atin pong Panginoon, kahit meron ka pang salita ng Diyos, kahit meron ka pang nangaral ka, nagbigay ka, ano sabi ng Biblia? Nagpagaling ka ng may sakit. Ginagamit ka ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Pero ano sabi po ng banal na kasulatan? Sabi po mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking Amang nasa langit. Darating ang panahon na marami magsasabi, Panginoon, nagpagaling ako. Panginoon, nangaral ako ng iyong salita. Panginoon, nagpagaling ako ng mga may sakit. At sa iyong pangalan, pinangaral ko ang mabuting balita. Maaaring sabihin natin, Panginoon, nagbibigay ako, tumulong ako. Panginoon, ginawa ko yung mabuti. Pero alam niyo po ba mga kapatid, pag hindi po tayo namuhay ng ayon doon sa kalooban po ng atin pong Panginoon at nagpadala tayo, sabi nga po ng banal na kasulatan, maging yung mga tinawag ng Diyos, pag hindi nag-ingat mga kapatid, pwede po tayong madala ng mahalay na sanlibutang ito po. Ano sabi po ng Biblia mga kapatid sa aklat ng Juan? Sabi po dito mga kapatid, nalalaman nating tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, kinakailangan nating magtiis tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo bilang po tayo tinawag ng atin pong Panginoon. Ang pamumuhay na matuwid ayon po sa aklat ng Titus, ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa kay Tito. Sabi niya po dito mga kapatid, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng sanlibutan, ay marapat na mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Titus. Na para baga po mga kapatid sa panahon po natin ngayon, ito po yung kinakailangan po nating sundin mga kapatid. Sabi po doon, dahil doon sa biyaya ng Diyos na ipinakita na nagdala ng kaligtasan sa atin. Sabi ng Panginoon, alalahanin natin bagay yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Alang-alang doon sa kaligtasan, naligtas ka na. Sabi niya, yung pag-ibig ng Diyos na nagdala sa atin ng kaligtasan, ito'y nagtuturo na tumanggi tayo mga kapatid sa kalikuan. Ibig sabihin sa mga maling gawain, sa mga maling pamumuhay, sabi po doon mga kapatid, at nagtuturo sa atin na tumanggi sa kalikuan at sa kahalayan. Yung kahalayan mga kapatid sa panahon po natin ngayon, marami na po ngayon mga kabataan na sangkot sa matinding uri ng kahalayan, kalaswaan, na atin pong makikita. Kaya po mga kapatid sa panahon po natin ngayon, tumanggi daw po tayo, at tulad nga po nung panahon mga kapatid ni Jose. Nung panahon po ni Jose mga kapatid, para hindi po siya masangkot sa isang masamang kahalayan na nangyayari po mga kapatid sa panahon nila niya nung naging katulong siya ni Putipar, mga kapatid, tumakas siya. Para din baga po sa panahon po natin ngayon, tinuturuan tayo kapag may mga ganitong senaryo nangyayari, tumakas po tayo. Tayo mismo yung lumayo sapagkat ang tukso ay hindi po yan na lalayo sa atin, kundi tayo ang lalayo sa tukso. Tumakas po siya dun sa kahalayan. Pero mga kapatid, katulad din po mga kapatid, kahit tayo po lingkod ng Panginoon, o tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pag tayo po hindi nag-ingat, katulad ni David kay Bathsheba. Sabi po dun mga kapatid, nung makita si Bathsheba, nagagawa rin siya mga kapatid ng kahalayan, na nagkaroon po mga kapatid ng matinding consequences sa kanya pong buhay, mga kapatid.
Siya po'y nagsisi sa harapan po ng atin pong Panginoon. Sabi niya po mga kapatid, at isang bagay yung kanyang natutunan sa kanyang pagkakamali. Sabi niya, sa aklat ng awit, hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa akin pong paningin. Ibig sabihin po mga kapatid, sa atin mga paningin, sa atin mga pinapanood, kapatid, dapat huwag tayong maglagay ng mga bagay na hamak. Sabi na doon mga kapatid, aking ipagtatanim ang lisyang gawa. Ibig sabihin, aking kasusuklaman yung mga likong gawa sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kapag ganito po yung ating ginagawa, namumuhay tayo na matuwid at nasa katwiran ng ating pong Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, sabi po dyan, sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan ito ay marapat tayong mabuhay na may pagpipigil. Kailangan po natin kontrolin yung ating nararamdaman, yung ating sarili para po sa ating kaligtasan. Ano sabi po ng Biblia? Sa iyong pagtitiis, may pagwawagi mo ang iyong kaluluwa. Kapatid, may mga pagtitiis sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sabi po dun mga kapatid, ginagawa natin ito mga kapatid upang tumanggap tayo ng pangako na buhay na walang hanggan. Sabi po dyan mga kapatid, upang tayo mamuhay na matuwid at banal sa panahong kasalukuyan. Ito po yung tinutukoy mga kapatid ng Biblia. Yan po yung panahong kasalukuyan. Kumbaga kung tayo man po mga kapatid sa panahong ito mga kapatid at kaibigan, mga kapatid, sa mga nakikinig po mga kapatid, kung tayo man ay biktima ng kahalayan, ng kasalanan, na sinasabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, katulad po ng sinasabi mga kapatid sa aklat mga kapatid ng Korinto, chapter 6 verse 9, kapatid may pagkakataon pa. Sabi po dito mga kapatid, hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, kahit ang mamananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga namapakiapid sa kapwa lalaki. Kasama po dyan yung mapakiapid sa kapwa babae. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, sabi po dito mga kapatid, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, kung nandito po tayo sa kalagayang ito, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sabi po ng banal na kasulatan, ganyan ang ilan sa inyo. Baka may pagkakataon po ito nakikinig ka at isa ka rin sa sinasabi ng Biblia. Sabi po dun, ngunit nahugasan na kayo, binanal na kayo at inaring ganap kayo sa pangalan ng ating pong Panginoon. Kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagpapatawad kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat. Anong sabi po ng Biblia mga kapatid? Mapalad ang naguhugas ng kaniyang damit. Kapatid, hindi masama na nadumihan ka. Kaibigan, hindi masama na nakapag-commit ka ng kasalanan. Pero kung sa pagkakataong ito't napakinggan mo yung pangangaral ng salita ng Panginoon at gusto mong mabago, hindi pa huli ang lahat. Sabi po dito mga kapatid, mapapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Kapatid, ito yung paanyaya ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Panginoon mga kapatid, isa pang talata, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Kapatid, pinapaanyayahan ka ng Panginoon na lumayo tayo sa kasalanan. Lumayo tayo sa kahalayan, lumayo tayo sa kasakiman, lumayo tayo sa pakikiapid, lumayo tayo sa paglalasing. Lumayo tayo mga kapatid sa pagsamba sa mga ribulto, sa Diyos-Diyosan. Huwag tayong mang babae, huwag tayong mang lalaki, huwag tayong makiapid sa kapwa lalaki, huwag po tayong makiapid sa kapwa babae. Huwag kang magtungayaw, huwag kang papatay. Sapagkat kung gagawin mo yan at hindi mo pagsisisihan, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ano sabi po ng Biblia mga kapatid? Hallelujah. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, sabi ng Panginoon, maging kasing pulaman ng dugo, papuputiin kong katulad ng niebe. Kapatid, may payaya sa iyo ang Panginoon.
Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, alam ko mahal tayo ng Diyos lahat. Naparito ang Panginoon para sa lahat ng makasalanan. Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong sabihin sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Nawa sa pagkakataon pong ito, katagpuin tayo ng Panginoon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Nais ko pong manalangin sa atin. Taas po natin ang ating kamay. Dakilang Diyos, naman namin banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humingi ng tawad. Maging Panginoon sa mga nanonood ngayon. Kung sila man, Panginoon, ay nagkasala sa iyo. Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, patawarin mo sila. Kahabagan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataong magsisi. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin, bigyan mo sila, O Diyos, ng pagpapatawad at kahabagan. Panginoon, tulungan mo silang makalaya sa kanila, Panginoon, pagkakasala. Panginoon, alam po namin hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong salita na may pagpapakumbaba upang kami, Panginoon, ay makapasok sa bayang banal. Lord, sa pagkakataong ito, bless mo, Panginoon, ang nakikinig ng iyong salita. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Sabihin po natin, Amen. 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 Thank you, Jesus.